Ang hirap mong bitawan kasi mahal kita. Pero mas mahirap yata kung kakapit pa din ako kung ayaw mo na. I-talk to Papa na. Eto na mga kapuso. Welcome na po sa programang Talk to Papa. Kasama natin ang ating bida na si Yam. Hello, Yam. Hello. Good morning, Good Yam. morning. Welcome sa Talk to Papa. Ako si Papa Ace. At ako si Papa Johan. At Yam, yung mapag-uusapan natin dito sa Talk to Papa ay maaari nating ma-upload sa iba't ibang social media accounts at digital platform namin. Okay lang ba sa'yo? Opo. Okay lang. Okay, sige ha. Patanggal kami ng loudspeaker, earphones, or baka mamaya meron kang radyo dyan malapit sa'yo. Pakihinaan muna. Ready na? Wala po. Okay. O sige, Yam. Talk to Papa. Ano nangyari? Parang may ako. Ano na? Relax lang. Hindi ka naman nila nakikita dito. Kasi last year, siguro nagawa ko last year. Para iba rin yan. Nagpuputol-putol yung line. So Oo. baka naka-loudspeaker, earphones para mas handset lang tayo para mas clear tayo. O kaya naman, akit ka sa buong mo, baka mahina yung mo, yung signal. Sige po, akit po ako. Baka mahina nga po signal po. Ayan, oo yan. nga. Sa Okay. bubong ha. Charing. Baka mahulog. Charot. Ito. So, may nakilala ka. Saan mo nakilala? Hindi po. Ang cheater po is yung asawa ko po. Ay! Sandali, paano muna nagsimula na napangasawa mo siya? Mm-mm. Actually po, ang history po namin about sa husband ko is nagsimula po kami sa COC. Doon po kami nagkakilala before. Yung game, mobile game. COC. Ano Clash yun? of Clans. Ay, hindi. Ah, Yun nga ba? Yun ang ngayon na, ano, pangalan? Clash of Clans po. Clash of okay. Clans. Oo. Opo. Yun ay awayan ng mga magkakaklan. Sarang Ganon. So may mga team-team ganon. awayan ba ng pamilya, Opo. ganyan? O pamilya, aawayin ko yung pamilya mo, Aray ganyan. ko. So team-team nga. Opo, team po. Oh, masaya yun. Para, okay. Tapos? Hanggang sa pumunta ko na Maynila kasi nagtrabaho po ako. Kilala ko po siya. Nag-meet ka po kami pero di po kami agad nagsama. Ay, nag-meet up! Opo. Ano nangyari sa unang pagkikita? Nag-clash! Hindi po. Umiwas po ako kasi iba po yung intention niya sa akin. Ha? Ano ang intention niya? Alam na po yan ang karamihan ng mga Gusto niya na babae. may mangyari agad sa inyo. Ganon. Opo. Aray ka! Agad, gusto talaga makipag-clash. Ano ba yan? Oo, buti di ka pumayag. Hindi po. Kasi po, naisip ko po kasi pag binigay ko po yung pagkababae ko, ako naman din po yung kawawa. Totoo din yun. At Totoo. saka, Opo. baka mamaya, Naging matalino ka doon sa part na yun, ha? Oo, pero hindi din. Kasi, magiging Opo, talo karelasyon po mo. ako. Talo din. Okay, kaya nga, part lang na yun. Oo. Kumbaga, so, nagdire-diretso pa din kahit na alam mo na yung intention Opo. niya ay iba. Okay, so paano? Paano Opo. umabot sa Ano ganun? ang nangyari po, on-off po kami. Ako nagtatrabaho siya, umuwi siya kasi alam ko may girlfriend po siya sa probinsya nila. Tapos, Tapos pinatos mo pa inayaan ko na lang rin. po siya. Hindi, inayaan ko lang po siya hanggang sa bumalik siya sa akin, tinanggap ko siya ulit. Then, nagsama kami. Then, umuwi kami ng probinsya from Mindanao. Mm. At nagpakasal kami. Then, nagkaroon kami ng isang anak. Akala ko po is, totoo na po siya. Okay Kasi may anak na. na po kami. Oh, nako, mga kapuso, mga kabarangay, may pagkakataon, no, na akala mo sa simula, magiging okay na. Yeah, Kasi, oo. okay, bahala ka sa buhay mo. Basta kapag ready ka na sa akin, bumalik ka. And then, eto naman, nagtuloy-tuloy hanggang sa nagsama na sila at nagkaroon ng isang anak. So, anong nasa isip mo? Bakit pumayag ka pa rin dun sa gusto niyang mangyari? Actually po, nagbago naman po siya. Mhm. Kailan? Nung nagbago siya nung nagsama kami, may anak na po kami. Paanong klaseng pagbabago? Ano yung magandang nakita mo sa kanya noon? Iniwan niya po niya yung babae niya sa probinsya, dinala na po niya yung motor niya kasi dalawa na po kami that time na nagtatrabaho sa Maynila. Mm-mm. Kasama ko na po siya. Pero
naulit siya ulit nung 2020, Huy. pandemic. Oo. Paano naulit-ulit? Umuwi kami ng probinsya, then hindi kami nakabalik na Maynila dahil sa Lockdown. lockdown po. Then nalaman ko na lang po na marami na nagsasabi, marami na nagchat na Na? ayun, may babae na naman siya. Aray. Live-in Oh. sila, almost 6 months. Then Magkahiwalay sabi ko, kayo. Opo. Nasaan siya? Sa Maynila siya, then ako naman sa probinsya. Ikaw yung hindi nakabiyahe papunta ng Manila. Opo. Okay. So dahil nga sa magkahiwalay kayo, nagkaroon siya ng ibang babae. Live-in sila. Opo, nag-live-in po sila. Kinasal ba And kayo? then, opo, kasal po kami. Oo. Okay. Sige. Tapos? After noon, nung pinapili ko siya na kung ganito lang naman sabi ko yung sitwasyon natin, kasi pagod na rin ako sa ganitong sitwasyon mo, yung nakikisama ako paulit-ulit, pinagbibigyan kita kasi ikaw ang father ng anak ko. Sabi naman siya na hindi na maulit. So, nagbago, na-move on na naman kami. Nawala na naman yun na yun. naman. So, pinabalik na naman siya sa Nandun ka- buhay mo. Nandun ka na sa ano eh. Ayaw mo na. Bitiwan mo ako. Libayan mo ako. Leave me alone. Di ba ganun? Tapos maya na ako. Hindi, magbabago na ako. Hindi ko na ulitin yan. Sige na nga. Tapos, Okay. nandun na po kami and then nabuntis ako ulit. Ay. Yan na. Pangalawa Naku, po, makakailan babae. kaya to? Nakakabuntis talaga yun eh. Yung muling pagbabalikan, ganyan. And then, akala ko okay na. Then, how many years, okay na siya. Bumalik na naman siya 2024. Na pass away yung father niya. Bumalik na naman siya sa kanyang sakit. Sakit na pambababae. Ang sakit niya ay kalandian. Sakit sa kalandian. Okay. Tapos, ayun, nagkakilala sila kasi ngayon, previous may nag-share sa akin na Sandali lang, kababayan paano yung setup nun? Paano nangyari nung 2024? Gusto naming malaman syempre, paano mo nahuli? Ano yung scenario? actually, sa mga kapatid niya, nagsasabi sila sa akin, pero hindi ko naman po pinapakinggan. Ang sa akin po is to cease to believe. Oo. Okay? Para alam ko kahit na awayin ko siya, kung ano man ang gagawin ko. At least So, ako yung Ano nakita daw? mo? Ano daw sinabi nung mga kapatid niya na merong babae ulit? Ganun ba? Opo, may nagaligid daw sa kanya, may parang merong lumalapit sa kanya, parang sabi ko, sabi ko na umalik. Pero that time na po yun is buntis po ako sa pangatlo. Ay. Oh, pero Opo. nung time na yon, magkasama ba kayo sa bahay? Opo, pero malayo lang po yung trabaho niya. Nasa-assign po siya sa Dagupan. Oh. Okay. Tapos, Then, akala ko po is kapag iwan niya sa amin, sabi niya, may project kami, kailangan ko tapusin kasi kailangan natin kumita. So, nagtiwala ako. Sobrang tiwala ko. As in, buong buo yung tiwala ko kasi sabi ko, binigyan ko siya ng 3 anak. Hindi pa ba sapat sa kanya yun? Pero nalaman ko... pero ang galing mo Ito lang Opo. kasi Opo. 'di ba meron na siyang mga past na mga ginawa. Karamihan kasi sa mga babae puro paghihinala na yan eh. Hindi makaka-move on Opo. sa ganun eh kasi masakit yung ginawa niya eh. Opo, So opo. ikaw, naibabalik yung tiwala mo. Ganun. Opo. Sa kanya. So, kumbaga, nagtiwala ka na naman, nagtrabaho ng dagupan, doon merong babae ulit. Doon po sila nag-live-in hanggang sa nanganak po ako na hindi ko na po alam na meron na pala siyang kinakasama doon kaya hindi po siya mapakali na umaalis. Pumupunta lang po yan sa akin is once a month or twice a month. Ang tagal Umuwi. nun. Opo. Ito ba, nagkaroon ba ng pagkakataon na nagkaanak siya sa iba? Yun po yung hindi ko alam kasi parang feeling ko po is meron pero sikreto lang dahil alam niya na makakasuhan po siya. Ano ang nararamdaman mo every time na nangyayari ito? Actually po, tinatanggap ko po siya dahil nakikita ko yung 2 babae ko. Nag-away po kami last year since nalaman ko po lahat. May nag-share na po sa akin na ganito ganyan. Sinend po sa akin kung saan po sila nag-live-in, dyan banda sa may tansa. Pinakita sa akin nung taong yon.
pero hindi ko nakita, hindi ko na-meet yung girl. At kinausap ko yung asawa ko na ano pa ba ang kulang? Hindi pa ba sapat yung mga anak mo? Kapag nagtatanong ka sa kanya kung ano yung kulang, ano yung sinasagot niya? Sabi niya nagkulang daw ako sa pag-aaruga sa kanya. Hindi ko na daw siya nabibigyan ng attention. Sabi ko, nakikita mo naman kung gaano ako napapagod sa mga anak mo. Dapat ikaw yung kasama ko. Habang pinapalaki ko yung mga bata. Hindi yung bibigyan mo kami ng sama ng loob. Dahil buong buhay ko wala akong ginawang sama sa'yo. Bigyan mo kami ng rason. Bakit nandyan ka pa din? Yung reason ko po kung bakit nandito pa rin ako sa sitwasyon namin mag-asawa dahil binibigyan ko pa, hindi sa binibigyan ko siya ng chance, pero nakikita ko yung mga anak ko kung anong mangyayari sa kanila. Okay. Kung siya ay hindi mabuting asawa sa'yo, kumusta naman siya sa mga bata? Okay, wala akong masabi pagdating sa mga anak niya. Paano? Inaalagaan ba niya yung mga anak niyo? O Or pag umuwi siya, Oo. pag nandito siya, siya, tinitignan niya yung mga bata, nalagaan niya. Never siya nanakit. Never niya kaming sinaktan physically. Mhm. Hindi kami sinaktan ng physically. Pero, Pero yung Doon mental lang ako health mo, na-hurt. wasak na wasak sobra. na. Oo. opo, Lalo na. parang, ano yun, yung every ako mag-pray, parang nagtitrigger yung, ba't ganun? Bakit ganun yung ginawa sa akin ng isang tao na hindi ko naman hiniling sa Diyos na yun yung ibibigay niya sa akin. Sabi ko, sobra-sobra na yung struggle ng buhay ko. Oo. May, Yam. Yeah. Kapag ka nagpipray ka, may sinisisi ka ba sa mga nangyayari? Wala po. Anong mga pinagpipray mo? Pinagpipray ko na kakayanin ko pa para sa mga anak ko. Kasi kung tatanungin ako in physical, di na kaya ng utak ko, katawan ko. Gusto ko nang i-let go lahat. Inibenta ko na po yung mga bahay para magsimula kami sa probinsya. Tatayo kami ng mga anak ko hanggang sanang kaya ko. Kasi lumaki naman din akong broken family. Hindi ko rin naranasan na may father ako. Kasi since when I was 3 days, pinanganak ako, kinuha na po ako ng lola ko. So parang naulit-ulit sa mga anak ko na hindi ko naman hiniling sa Diyos na bakit ganun. Siguro magkaiba kami ng reliyon kasi ako Islam, siya Katoliko. But it's not that for me. Hindi din Opo. dahil sa magkaiba kayo ng paniniwala. But sobrang sakit lang nung mga ginagawa niya o ginawa niya sa'yo. Tapos bilang asawa, pero mabuti siyang ama sa Opo, mga anak sa mo. mga anak niya. How Opo. about good provider ba siya? Nagbibigay ba siya ng pera sa'yo? Opo, anong may trabaho pa siya, okay naman, nagbibigay siya ng pera sa akin. Pero hindi ko lang maiwasan nung syempre nag-away na kami, nung naalala ko lahat ng mga sinasabi niya, parang nabalik ulit na, ayan na yung sahod mo. So parang naisumbat ko sa kanya na, kaya pala nung nagbibigay ka sa akin ng pera, is sinasabi mo, ayan na yung sahod mo. So tingin mo sa akin, katulong ako ng mga anak mo? Wow! So Grabe ganun siya. niya ibigay. Mm-mm. Ang sakit Opo. sa marinig na ganung mga pagkakasabi. Opo.
Sa bagay, ano pang aasahan mo sa lalaki? Wala ngang respeto sa kanya. Kung bastos-bastusin siya, ganun na lang. Opo. Matanong ko lang, Yam, nagkaroon ba ng pagkakataon na nakita mo itong babae niya? Actually, hindi ko siya nakikita. Pero sa lugar, nandito lang din siya sa lugar na tinitirahan ko po. Pero hindi po nagpapakita yung babae. Tumatawag po siya sa akin. Last na tawag niya sa akin noong May 24, Mhm. 9, magkasama sila. Tapos, ang sabi ng babae sa akin is, ano ba yung gusto ng asawa mo? Ano ba yung gustong mangyari ng asawa mo sa inyo? Sabi ko, bakit sa akin mo tinatanong yan? Bakit Mhm. hindi dyan sa kinakasama mo ngayon? Ba't Mhm. ako yung iniistorbo mo? Bakit di mo siya tanungin kung ano yung plano niya sa inyo or plano niya sa amin para malaman mo? Tapos, ang sabi niya pa sa akin is, pwede mo nga ibigay yung mga anak mo sa asawa mo, tapos tayo nila magsama. Sabi ko, talaga? Anong nangyayari sa'yo at masasabi mo sa akin yan? Sa tingin mo, ibibigay ko yung mga anak ko ng ganun-ganun lang? Nanggaling Hindi po ito ako doon ganun. sa kinakasama? Opo. Alam mo ka, ha? Saan nanggaling yung kapal ang mukha niya? Opo. Para As kunin in niya. po. Tapos magsasama sila yung parang Opo. magpapalit ng nanay yung mga Mhm. bata, ganun ba? Opo, Nagets ko na po yung gusto niyang gawin. Ang gaga, no? Aha. Ay, nako. Pero Shout out ako sa kanya, ha. Diyan nakatira sa Tansayan. Aray ko. Pero may idea ka kung anong itsura niya? Opo, meron po. Anak. Yun nga, nai-post ko po siya sa FB ko po. Okay. Yung mukha? Opo. Uy, ano yun hindi tama yun. May tamang proseso Opo. para sa mga ganito. Kasi Opo. kahit na ikaw yung tama, ikaw pa yung magiging mali. Mhm. Okay? Opo, Kasi may kaso yan. Cyber libel. tinanggal ko na po yun. Mm-mm. Ang maano lang kung na-screenshot niya. No? Yes, Yun lang magagamit Pero hindi ko yan. po dumating alam. ba sa pagkakataon, Yam, na naikumpara mo yung sarili mo dito sa kabit ng asawa mo? Siya po ang nag-compare sa akin. Oh, Opo, Mhm. malas daw po ako. Malas daw po kami ng mga anak ko. Swerte yung kabit niya. Ano pang mga sabi niya? Wala akong kwentang tao. Mhm. Sige lang. Ano pa? Sakit lang sa ulo. Yung kabit niya, wala siyang nakikitang sakit sa ulo yung kabit niya. Sabi ko, nagsimula naman tayo sa ganun. Nagkaroon lang tayo ng mga anak. nanggaling ito sa asawa mo. Opo, How? Siya yung nagkumpara. opo. Wow. Hindi ko po nakakalimutan lahat ng mga words na hindi makain ng isang tao na isumbat sa akin yun. Dahil in Ano the yung first place, pinakamasakit niyang sinabi na pagkakumpara niya sa'yo? yung malas ka sa buhay ko. Wow. Marinig mo yon nung time na yon, alam ko sobrang sakit. Opo, Nakikita ba ito ng mga anak mo? naririnig po nila kasi yung panganay ko po is minsan pag nagagalit yung tatay, nag-aaway kami, nagagalit yung tatay nila. Ang nagsasalita yung panganay ko. So sinasabi niya, wag mo naman igaganyan si mama, papa. Mhm. Tapos magagalit yung tatay. Yan ang tinuturo mo sa mga anak mo? Ganyan? Walang karespeto? Tapos magsasalta ako na bakit? Karapat-dapat ka ba ni respeto sa ginagawa mo? Oh, ang hirap nito kasi nagiging involved na yung mga bata sa away nyo. Opo, yung panganay ko po kasi medyo nag-iba na yung Kasi, pakikitungo niya dahil sa nakita niya na kung paano kami nag-away. Tapos parang pinipili nung asawa ko yung babae niya. umabot parang na sa umuul. ganun. Opo. Ang ginagawa niya na lang po is pupunta po siya dito para titignan yung mga bata. Kaya yun po yung sinabi ko sa kanya na wag na lang po siya pumunta sa amin para magbigay ng sama ng loob.
Mhm. At least maghihiwalay kami ng walang sama ng loob. Kung sustento, sustento. Basta wag na wag niya nang titignan ng mga anak ko. Pero, eto Opo. I'm so sorry to ask. Pero, Opo. meron siyang mga babae, di ba? May kinakasama siya. Umuuwi siya Opo. dyan. Kapag umuuwi siya dyan, may nangyayari pa rin sa inyo? Ayoko po. Mhm. Nilalambing niya po ako. Nilalambing niya ako pero umiiwas na po ako. Mhm. So, nandun pa din. Opo, nandun siya sa time na yun na gusto niyang mayaya, pero umiiwas na lang po ako. So na parang naiisip mo rin ba na parang ginagamit ka lang? Opo, kasi hindi niya kasama yung babae, so ako yung kasama niya, ako yung gagamitin niya. Parang ganun yung naiisip ko yun, parang sobra-sobra na yung pambababoy sa akin sa dalawang anak kong babae. Sabi ko, minsan na-question ko si God. Very unfair kasi nung malapit ako sa kanya at nakikita niya yung hiling ko, yung iyak ko every time I wake up in a 3 a.m. para umikap ako, nagdadasal. Pero bakit sila sinaswerte pa rin? Nakakuha siya ng bagong project. Nagbebenta pa rin sila ng sasakyan, buy and sell. Hindi ko man lang narinig ko. Nakita na ganito ganyan. May pagsisisi. Wala. Hindi mo nakikita sa kanya na nahihirapan siya. Parang okay Opo. lang sa kanya ang lahat pero ikaw durog na durog na. Opo. Yam, O, natanong mo ba sa sarili mo yung worth mo? Yung halaga mo? hindi pa po. Mhm. Kasi pag hindi natin alam yung halaga natin, doon lang din tayo minsan nahihirapan. No? Alam ko Opo. nasasaktan ka kasi pakaramdam mo, pinalitan ka lang ng parang isang damit na wala lang silbi. Opo. Sobrang sakit. Kasi dapat mawala na sa isip ko pero every time nag-trigger lahat. Mhm. Siguro, bakit sabi ko, ba't ang haba ng pasensya ko sa ganitong sistema? Oo nga. Mhm. Bakit? Hindi ko po alam, pero para sa akin gusto ko na talagang let go lahat. Napatanong ka rin ba sa sarili mo kung saan ka nagkulang? Kasi yun yung sinabi niya sa'yo, di ba? Opo. Mhm. Ikaw ba? Naisip mo ba yun? Saan nga ba ako nagkulang? Natanong ko sa sarili ko pero sinagot ko sa sarili ko na hindi ako magkukulang. Mhm. Siguro nagkulang ako dahil malayo siya. Yun Mhm. siguro. Yun yung tinatanong, sinasabi niya na hindi mo siya maalagaan. Kasi nga, hello, paano ka maaalagaan? Malayo ka. At saka, Opo. bakit, di ba, may mga anak tayo. Yung attention ko, dapat nasa mga bata. Do kapag nandito ka, Opo. dapat nga nagtutulungan tayo para sa mga anak natin. Opo. Ano yun? Kumuha ko ng, Lahat ano yun, ikaw, po ng advice na Oo. advice ko sa kanya, ginawa ko na lahat. Yung naging matured na po ako sa kanya. Lahat ng advice, ginawa ko na. Pero para sa kanya, hindi siya nakinig. Parang ewan ko kung puso pa ba yung taong yun? Parang manhid na siya sa lahat. Kasi, Mhm. dito kasi sa mga nangyayari, hindi ka niya respeto, wala na siyang pagmamahal sa'yo. Sorry ha, pero yun ang... Opo. Oo, wala siyang pagmamahal sa'yo. Opo. Kasi dun pa Ginagamit lang... na lang po ako. Oo, ginagamit ka lang niya. Tapos, ang tingin nga sa'yo ay siniswelduhan ka niya Opo. para alagaan yung mga Yung mga anak bata. niya. Opo. Diba? Opo. Kasi, kung hindi mo isi-save yung sarili mo ngayon, darating yung araw na as in, walang-wala nang matitira sa'yo.
kahit yung sarili mo. Yun yung nakakalungkot dito sa mga nangyayari kasi inaalaw mo siya na ganituhin ka. Na hindi ka irespeto, na bastos-bastusin ka, harap-harapan. Buti yung iba, no? Not mabuti. Yung iba, itinatago nila. Kasi alam nila pag nalaman, hiwalayan. Pero itong ating bida, harap-harapan. Harap-harapan. Na pinapamukha sa kanya na hindi kita mahal, sinasabi sa kanya na wala kang kwenta, malas ka. Okay. So, ang dami ng beses, 'di ba, na nasabi mo sa sarili mo na huli na to, ayaw mo na, makikipaghiwalay ka na. Sa palagay mo, darating ba tayo sa ganung tagpo or nasasabi mo lang yon? Darating po ako sa ganun sistema po. Kailan? Ipaprocess ko po siya na maayos yung magiging sustento niya sa mga bata. Mm-mm. Bago ko lilisan na Maynila, ilinisin ko muna lahat. Ipapakita ko sa kanya na hindi ako yung babae na paulit-ulit niyang babuin. Pero pag naiuwi ko yung mga anak ko, never na niya makikita mga anak niya. So, nandun ka sa gusto mong isettle na lang na magsustento siya para sa mga anak mo. Opo. Yun yung plano mo. Opo. Nasabi mo ba sa kanya na may ganito kang plano or bibiglain mo ba siya? Bibiglayin ko po siya. Oo. Pero for sure, sa dami ng ginawa niya, ilang beses mo na rin hiniling na makipaghiwalay sa kanya. Anong sinasagot niya? Kayo ang pamilya ko. Kayong pamilya nyo, pero ibang Apo. iluuwian niya. Ano ang tingin niya ba sa Opo. pamilya? Ang tingin ba niya sa pamilya yung ganito na meron siyang ibang kinakasama pag nasa ibang lugar siya? Nauuwi lang siya kapag may free time siya at namimiss niya yung mga anak niya. Ganun ba yung tingin niya? Siguro ganun po yung pananaw niya sa ginagawa niya po ngayon. Itong mga nangyayari na ito alam din ng pamilya niya. Alam po. May mga kaya magulang ba siya? Wala na po. Mga kapatid na lang po. Siguro din hindi nabibigyan ng magandang advice ng mga nakakasama niya. Exactly, no. Diba? Opo, Ano kasi mga kaibigan niya. Yung mga kamag-anak din naman niya is konsentidor din. Yun ang masakit Diba? Opo. Imbis na Ah. ayusin ko, Oo, konsintihin pa. na bakit mo ginagawa yun may pamilya ka? Kasi may mga tao na ganun. Diba? Alam mo na mali yan Kasi may mga anak ka, 3 anak mo, tapos ganyan pa rin yung ginagawa mo. Mag-isip ka. Diba? May mga ganun. Kung sa akin nga po napunta yung sitwasyon ko, ako yung lalaki, tapos may pamilya, may makikita ako sa kapatid ko na gano'n yung gagawin. Siguro isa ako sa magagalit na magsasabi na, ikaw babae ka, alam mo ba yung kinakalandian mo is, may anak yan, yung magiging concern ka doon sa pamilya nung pinagtataksilan nila. Pero iba-iba kasi yung tao Iba-iba. So, Kasi ayun. kung ako sa sitwasyon ko yung ganun, yung ako, hindi ko kaya pa ipalit-palitan yung mga anak ko, lalong-lalo na kung dalawa yung babae ko. Yung sa kanya kasi hindi niya naiisip. Ewan ko kung anong nangyari sa kanya. Okay, ganito na ba siya noon pa? Po? Ganito na ba siya noon pa? Nung nakilala ko po siya, opo. Na... Sa bagay, isa pa lang yung anak nyo, nag-ano na kayo, ng babae na siya. Tapos Opo. naging okay kayo, nabuntis ka ulit. Tapos ng babae na naman, nabuntis ka ulit. Diba? Opo, Pero- twice na niya po nagawa. Mm-mm. Tapos Pero, ilang beses siyang sino naman ang kinakasama niya ngayon? Yun nga po, yung kinakasama niya po yung banggitin ko na lang pero hindi ko na lang babanggitin yung pangalan. Yung kapatid niya, yung kuya niya, yung kabit nun is pamangkin nung babaeng yun.
Parang gulo. May mga kabit din yung mga kapatid niya. Ganon. Parang ang Ganon. gulo. Oo. So napakilala Salasalarit nung na. kapatid niya, nung kuya niya, na Opo. yung pamangkin. So yun naman ang Opo. naging ano niya, Parang babae niya. naging tulay-tulay dahil po sa business po na sasakyan. So sila rin merong even yung mga kamag-anak niya may mga kabit din, ganon. Yun nga po, yung kapatid po, nagkahiwalay din po dahil sa kabit po. Grabe, no? Speechless. May mga ganito talaga na mga senaryo na hindi mo na lang maiintindihan. Kumbaga, mapapaisip ka, kaya ginagawa nitong kapatid niya kasi nakikita niya sa kuya niya. Oo. Eh Gagayahin. wala nang magulang, siguro nagbibigay ng advice sa kanila, o mga anak, ganyan, hindi tama 'yan. Opo, Diba? wala na po Pero kasi kasi- siyang father. Kasi kung may matino ang pag-iisip mo, Oo. 'di ba? Sana aayusin mo yung pamilya na meron ka. At kung ayaw mo na, tapusin mo ng maayos. 'Di ba? Yung sustento nandun. And then pag-usapan ng legal. Kaysa yung ganito, nananakit kayo ng paulit-ulit ng damdamin ng iba. Wala nang pagbabago yan. Kasi yun na yun eh. Ilang beses ba nagpatawad itong ating bida? Ilang beses na rin siyang nagtiis. Pero itong sinasabing pagbabago, magbabago na ako. Dalas naman At sinasabi saka, ng lalaki yan kung eh. gusto mo na pala ay iba, tapusin mo yung relasyon mo sa akin. Diba? Hindi yung babalikan Opo, mo lang sinabi ko ako po yan. kung kailan mo gusto. Nakakainit ng ulo yung mga ganito na may mga ganitong klase ng pag-iisip na babalikan ko yung kasi siya ang pamilya ko. Ang kapal ng mukha mong sabihin na pamilya mo ko pero ibang inuuwian mo. Medyo i-correct lang po natin yung ating mga listeners yung mga nagko-comment dito ha. Ang Islam po ay itong Ang ating ating bida. bida. Oo. No? Yung lalaki po ay Katoliko. Mm-mm. Baka kasi napapagbaligtad nyo po no, sa mga Kasi daw, nagko-comment sabi natin. nila may normal sa mga Muslim na magkaroon ng ibang asawa. Pero ito po ay nakadepende pa din sa asawang babae. Okay? Mhm. Si Oo. babae po Naririnig ang ko yung ano ko dyan, yung kaluluwa ko dyan. Yam. Ang lakas Oo. ng ano mo dyan. Medyo nakakagigil na kasi itong mga nangyayari at kailangan mong mawala na sa ganitong klase ng sitwasyon. Mhm. Kasi sobra-sobra nang nabababo yung pagkababae mo. Opo. Harap-harapan. Maraming nakikinig ngayon kung gusto mong itanong sa kanila. Masakit na ako eh. Kasi hindi niya po nakikita sa mga... Hindi ko alam. Basta. Wala ako masabi sa... wala ako masabi sa utak niya. Ang masasabi ko na lang, ang galing-galing niya. Ang galing niyang pumili ng standard. Ganong tao lang pala yung hahanapin niya. Mhm. Pero wala Sana kang hindi na lang- pinakang particular. Hindi na lang po ako napunta sa kanya. So maraming nakikinig yun. May tanong ka ba? Specific na tanong sa mga nakikinig? Ang tanong ko lang kung lahat ba ng lalaki is ganito rin ba ang gagawin sa pamilya? Siyempre hindi. Oo. Huwag natin i-generalize. Oo. May mga tao lang talaga na siyempre siguro medyo natubigan yung utak, gano'n. Gamunggo yung utak. Okay, no? Pero sagutin na agad natin yung tanong mo ha. Oo. Hindi lahat. Oo. Hindi Meron talaga. Katulad niyan, may mga nag-e-exist pa rin at yan yung mga dapat nating putulan. Charot. Kung ako yan, kung ako babae, kung ako ikaw, kakalagyan sa akin yan. Hindi pwede yung ganyan. Arakay! At pasabihin natin na ikaw enjoy ka. Charot! Hindi ka ganun. Mali! Mali! Hindi ganon. Hindi, syempre, dadaan natin sa legal na proseso. Pero syempre, tanungin natin ang ating mga bida-bida kung ano ang masasabi nila dito sa story mo. Okay? Kung anong dapat mong gawin. Sabi ni Shahana Liza Limpin, nakakagalit yung trato na ginagawa ng asawa mo.
Ay, anak mo ang gawing mong lakas para lumaban. Yan, tapusin mo na. Tama na ang masasakit na salita. Ikaw ang dapat tumapos. Total, sabi mo naman, ayaw mo na sa kanya, daanin mo sa tamang proseso. Yan. Sabi naman ni Danica, Mm. hiwalayan mo na yan para may peace of mind ka sa sarili mo. Mahirap ang ganyan para kang maluloka. Kapag nahiwalayan ka dyan sa guy, napasaway, magiging okay ka din at magiging okay din ang buhay mo. Sa una, mahirap pero isipin mo ang sakit para doon na sa pagbabagong yon, doon mo maipakikita sa sarili mo na totoo ang mangyayari at iwanan mo na talaga itong lalaking ito. Eto, ang sabi dito, sobrang sakit pero alam ko kakayanin mo yan na itaguyod ang mga anak mo na wala siya. Hindi naman tayo bibigyan ni Lord ng problema na hindi natin kaya. Ito ang magpapatibay sa'yo na harapin yung mga pagsubok na darating sa buhay. Iwan mo na ang asawa mo kaysa naman palaging sasama ang loob mo. Tama na yung sakripisyo mo, Ate Girl, sabi ni Maria Lorena Osea Duero. Sabi naman ni Babylin, para sa caller, ipabarangay mo at magpirmahan kayo ng sustento na kailangan mo at ng mga anak mo. And same doon, siya yung ng babae kaya siya yung walang mangyayari sa buhay niya. Okay. Okay, eto, ang sabi pa dito, lapit ka sa Vauci. Yan ang ginawa ko kaya sure yan. Hihima sila pareho ng reha. Sabi naman ni Bernard Garcia, verbally abused ka na ate. Pumunta ka sa Women's and Children's Desk ng PNP tsaka ikaw na din ang may problema. Ayaw mong i-let go yan. Pinapapunta mo pa sa bahay. Pwede namang ipadala ang pera sa e-wallets or bangko. Hanggang nakikita at hindi ka lumalayo dyan sa lugar na yan, hindi ka matatahimik at hindi ka magiging matapang. May mga nagko-comment paliwanag lang po ulit natin, no, baka hindi po nila narinig kanina. Si ating bida si Yam ang Islam, tapos yung si lalaki ang Katoliko. Sabi ni Ruby Bivar Sheila, para sa akin hiwalayan mo na. Oo, may mga anak kayo pero hindi siya karapat dapat maging ama. Sobra ng pagtitiis mo kaya alis mo na lang yung toxic na buhay mo. Isipin mo mga anak mo, gagawin mo yan di para sa sarili mo, gawin mo para sa mga anak mo. Ilayo mo na sila kaysa lumaki sila na makita yung style ng papa nila. Yeah. Well, ako para sa akin, Yam. Balikan natin si Yam. Hello, Yam. Hello, Yam. Hello po. Gusto ko lang marinig sa'yo na ang pagtataksil niya ay hindi dahil may kakulangan sa'yo. Ang pambabae niya ay refleksyon ng kawalan niya ng karakter, ng respeto at ng integridad. Huwag mong hayaan ang isang lalaking yan na hindi marunong makontento ang magdidikta kung may kwenta ka ba o wala. Kasi hindi ka pinakasalan para maging dekorasyon lang sa bahay o tagasalo ng mga dominiya kapag napagod siya sa labas. Alam mo Yam, ikaw ang legal na asawa at ang nagbuhos ng buhay at panahon dito sa lalaking ito. Mas mataas ang halaga mo kaysa sa mga kasinungalingan na ipinapakain niya sa iyo araw-araw. Alam mo, hanggang kailan mo titiisin ang luhang hindi naman natutuyo? Ang tunay na pagmamahal, Yam, hindi ka dahan-dahang pinapatay ng sakit. Kumbaga, kung hindi niya kayang ibigay ang respetong nararapat sa iyo, matuto kang lumakad palayo sa kanya. Hindi ka bawasan ng pagiging mabuting asawa ang piliin naman ang sarili mong katinuan at kapayapaan. At huwag mong ubusin ang buhay mo sa pagbabantay sa taong ayaw naman magpabantay. Iwanan mo sa kanya yung multo ng kasalanan niya at bitbitin mo yung natitira mong dignidad. Ito yung gusto kong sabihin sa'yo talaga. Balang araw, matutuyo rin ang mga luhang yan. At ang pagtayo mo sa sarili mo, kaya mo nang mag-isa, kaya mo nang itaguyod ang pamilya mo kahit wala siya. No? Magiging okay ka rin. At hindi ka walan siya ng kwenta. May kwenta ka, may halaga ka. Okay. Alright. For me naman, meron akong last question. Kapag ba iniwan mo yung partner mo, yung asawa mo, kaya mo ba? Yam? Opo. Kaya mo? Kaya. Are you sure na kaya mo? Yes. So bakit hindi mo pa agad iwanan?
'Diba? Kasi hindi tama itong mga ginagawa niya sa'yo. Aware ka naman, 'di ba? Opo. Aware Pero ka kasi naman. yung sa akin lang, binigyan ko lang siya ng mahabang pasensya pero ngayon hindi na po. Hindi Yung na po talaga. pasensya, oo, Nag- yung pasensya kasi Ubus na yung pagpapatawad, pasensya ko. nabibigay yan ng isang beses, dalawang beses. Opo. Pero, Siguro mabait lang talaga ako o pinalaki lang talaga ako na mahabang pasensya. Yun yung Oo. pinaglakihan ko sa magulang ko. at alam mo ba, nang dahil sa pasensya na yan, dahil sa sobrang bait mo na yan, dyan ka natalo. Minsan nakala Opo. natin dahil mabuti tayong tao, dahil ang bait-bait natin, magiging okay ang lahat. Pero hindi kasi ganun ang realidad. Ang realidad kasi kapag mabait ka, madalas ikaw yung talo. Nakakalungkot lang kasi may mga pagkukulang ka din. Hindi siya sinisisi kita. Kaso, Opo. oo, kasi alam mo naman 'di ba, na ganito yung ginagawa niya, na sinasaktan ka niya ng paulit-ulit, ng bababae siya. 'Di ba? Binabadmouth ka niya, may mga salita siya na sabi mo nga kanina, hindi mo makakain kapag ka sinasabi sa'yo. Pero nagstay ka pa din. 'Di ba? Yun na sana Opo. yung time na inuna mo yung sarili mo, na naisip mo na iligtas na sana yung sarili mo, pero hindi ganun yung nangyari. Kumbaga parang yung tao na yan is parang binigyan mo ng lisensya para ganyanin ka. Kaya kanya ginaganyan kasi alam niya na ay kapag naman itong siyam, ganito yung ginawa ko sa kanya, kahit naman lukohin ko to ng paulit-ulit, tatanggapin pa rin ako. Eh, Opo. tanga to eh. Yun yung Diba? nasa isip niya po. Oo, Opo. ganun na nasa isip niya, tanga naman to. Tatanggapin ako nito kahit na magloko ko ng maraming beses. Yun ang nakakalungkot eh. Kasi, nagamit niya yun sa'yo. Kaya Opo. sana, Hindi- by this time, last na yun. sana namulat ka na. Sana Opo. gising ka na. Tama na yung pagiging mabait. Kasi, alam mo naman, na ganito yung ginagawa sa'yo. Kung kinakailangan na ipakulong mo, kung kakayanin mo naman, hindi mo kailangan ng suporta na galing sa kanya, ipakulong mo. Kasi, kaya dumadami yung mga ganyan, kasi natotolerate natin. 'Di ba? Like hinahayaan natin sila kasi dapat yung mga ganyan may mga kinakalagyan yan eh. Ang lalakas ng mga loob na Dapat turuan ng leksyon. Oo, at saka ikaw ay babae ha, hindi ka basta babae. Babae ka, okay? Opo. Pangalagaan mo yung sarili mo. Pangalagaan mo yung mga anak mo dyan sa lalaki na yan. Kasi nawi-witness ng mga anak mo itong kabalbala na pinagagagawa ng tatay nila. Baka mamaya, dahil sa nakikita nila na yung nanay nila pumapayag at okay lang na ganito yung sitwasyon, baka mamaya yung anak mo malagay din sa ganyang sitwasyon. At yun ang nakakalungkot, may mga anak kang babae. Na baka mamaya, kapag niloko sila ng asawa nila, ay okay lang yan. Kasi si mama nga, napapatawad niya, okay lang naman kay mama. Sana hindi. Sana hindi ganun ang manahin ng anak mo sa'yo. Ipakita mo Opo. sa anak mo na matapang ka, ipakita mo sa kanila na kaya mo kahit mag-isa ka lang. Okay? Wake up! Okay, hindi pa huli ang lahat. Kasi for sure, mga ilang araw from now, babalik na naman yan sa'yo na parang walang nangyari. Opo. Diba? Opo. Ganun yung gagawin niya. Opo. Diba? Nakakalungkot na ganito yung sitwasyon. Pero, kapag ka, sinasabi ko sa'yo, kapag ka nakaalis ka na dyan sa ganyang sitwasyon, mas magiging masaya ka. Magkakaroon ka ng peace of mind. Wala kang iniisip na ginagawa na naman ng asawa mo. At saka, alam mo din napansin ko, naging normal na lang sa'yo. Na nagloloko siya na meron siyang babae. Pasakit sa'yo sa una, pero maya-maya natatanggap mo na. Kasi nung una pa lang natanggap na niya. Kasi nasasanay ka na at hindi dapat ganito yung mangyari. Kaya wag na maglaro ng COC. Oo, Oo kasi nga ikaw, po eh. ikaw yung Nadali tuloy naklas ako ka lang. si Ako yung Ikaw ikaw yung yung naklas. napaglaruan. Charot! Ano na lang? Minecraft para binubuo naman. It's sad. Okay? Wake up. And then itong Oo. tawa na to, sana ay marinig namin ng paulit-ulit at hindi naiyak yung marinig namin na manggagaling sa'yo. Ha? Opo. Opo. Maybe this time, sarili mo naman ang unahin mo. Okay? Opo. Promise po. Nakikinig siya ngayon.
Ano yung gusto mong sabihin dito sa lalaking ito? Alam ko nakikinig ka kasi lagi tayo nakikinig sa station na to. Masasabi ko lang, maging masaya ka sa pinili mo. Alam mo sa sarili mo kung anong nagawa ko sa pamilya natin. Pero tama na. Enough na yung binigay kong mahabang pasensya para sa pamilya to. Di mo sana pagsisihan ang lahat. Barangay LS 97.1. 97.1. Forever. Number 1.